Believe it or not, marami pa ring mga NBA teams ang interested na makikita si Kai Sotto sa kanilang mga minicamps and workouts. So in other words, ay nagdadagsaan pa rin ang mga teams, hindi lang sa NBA, kundi pati sa Japan B-League, and at least merong 4 na mga B-League teams ang nagpapakita ng interest na kukunin nila si Kai in the event na hindi pa rin makakuha ng isang guaranteed NBA contract this summer. At dahil merong pa rin mga NBA teams na interested kay Kai, ay dapat lang na ma-meet niya ang mga expectations ng mga teams na ito. For sure, hindi na bago sa kanila ang pangalang Kai Sotto, and for sure, they are expecting a better Kai this time. Kaya sinisiguro ngayon ni Kai na well-equipped na siya pagdating sa US, and instead of flying early sa US at doon mag-training, ay minabuti ni Kai at ng kanyang kampo na dito muna sa Pilipinas mag-rigid training with his father and with his strength and conditioning coach na si Melantin. Sa ngayon ay level up na ang mga workouts na pinapagawa ni Melantin at hindi lang lahat nakafocus sa pagpapalakas ng katawan, pero at the same time ay tinutukan nila ang bilis ni Kai at ang kanyang stamina. Meron pang 2 o 3 linggo si Kai sa kanyang training with Coach Melantin, and it is expected na pagdating niya sa NBA minicamps and workouts ay nasa peak condition na siya, ready na sa mga matinding bakbakan and workouts na ipapagawa sa kanya ng mga NBA teams. Even his skills ay niripaso ng maigi, especially ang kanyang mga power moves sa ilalim na unang makikita ng NBA ngayon dahil bago ito sa arsenal ni Kai. Kaya very excited tayo sa pagbabalik niya sa US dahil siguradong magugulat ang lahat sa bagong lakas ng katawan na dala-dala ni Kai, something na hindi pa nakikita ng NBA kay Kai noon. In fact, ang reputation ni Kai sa NBA ay isang very skilled big man pero very soft, kaya gusto nilang mag-mature muna ang katawan niya bago sila gumawa ng desisyon kung kukunin nila si Kai. In terms of skills ay walang problema si Kai, kaya minabuti ng kanyang kampo na magpapabigat at magpapalakas. Plus the fact na napaka-impressive ng nilaro niya sa Yokohama B Corsairs at mas maganda ngayon ang pasok ni Kai sa mga minicamps and workouts. Maganda na ang kanyang resume, kaya baka isa na ngayon si Kai sa mga priority ng mga NBA teams na nagka-interest sa kanya. At isa pang facet sa laro ni Kai na dapat malaman ng NBA ay ang kanyang ability to catch a lob pass and dunk it with authority. Bihira kasi itong nakikita sa mga legit 7-footers at kung merong team na merong magaling na point guard ay siguradong magandang option si Kai off pick and roll. Hindi madali ang mga alley-oops na ginagawa ni Kai. It needs a lot of athleticism and very high vertical leap plus a very good point guard upang magagawa ang isang highlight film. Kai can play above the rim, isang facet sa kanyang laro na bihira makikita sa ibang mga 7-footers. With the right coach, right system, and right teammates, ay siguradong makilala si Kai sa NBA bilang isang alley-oop dunker specialist. So in other words, ay ang daming madadala ni Kai sa NBA team na kanyang mapaglalaroan. Pwede kasi siya sa opensa at napakagaling rin sa depensa. Isang great shot blocker si Kai na kung gugustuhin niya, ay lahat kaya niyang i-block. Kaya siguradong jackpot ang team na makakuha sa kanya at siguradong malaking tulong sa team ang skill set na dala ng ating idol. At balitang NBA naman, Indiana Pacers tinalo ang New York Knicks at itutuloy ang NBA East Series sa Game 7. Pinilit ng Indiana Pacers ang Game 7 matapos dominahin ang New York Knicks sa score na 116-103 sa Game 6 ng East Conference Semifinals sa Gainbridge Fieldhouse sa Indianapolis. Sinamantala ng Pacers ang mga problema sa injury ng New York Knicks, kasama si Josh Hart na umalis sa laro sa huling quarter dahil sa inindang sakit sa tiyan, habang binugbog nila ang New York Knicks. Pinangunahan ni Pascal Siakam ang Indiana Pacers na meron 25 points, 7 rebounds and 5 assists. Nagdagdag naman si Miles Turner ng 17 points and 8 rebounds. Nagpalitan ng puntos ang dalawang kupunan sa simula ng laro at hawak ng Knicks ang maliit na kalamangan na 46-44 sa second quarter
matapos ang isang triple ni Josh Hart. Pero biglang nag-init ang Pacers sa isang 17-2 run na pinangunahan ni Turner at Siakam upang makalamang ng 61-48 at isang three-pointer ni Donte DiVincenzo sa nalalabing oras ng quarter ang pumigil sa run. Pero nagbigay pa rin ito ng kalamangan sa Indiana ng 61-51 papunta sa second half. Isang 8-0 run ng New York ang nagputol sa kalamangan sa 56-61 pero ang 10-2 run ng Indiana Pacers ang nagbigay sa kanila sa hindi maabot na kalamangan na 71-58 habang humahabol na lang ang kupunan ng New York Knicks sa natitirang bahagi ng laro. At sa kabila ng pagsabog sa second half ni Jalen Brunson, lumaki pa ang kalamangan ng Pacers hanggang 23 points. 102-79 matapos ang isang tres ni Ben Sheppard na tuluyan ng nagsara ng pinto para sa New York Knicks. Nagbigay ng karagdagang sigla sina Andrew Nembhard, Tyrese Haliburton at TJ McConnell na may tig 15 points bawat isa. Nag-ambag naman si Obi Toppin ng 11 points laban sa kanyang dating kupunan. Si Jalen Brunson na nahirapan sa first half na nagpintis ng 11 na sunod-sunod na tira ay nagtapos ng may 31 points kung saan 26 points nito ay nanggaling sa second half. Nagdagdag naman si Juice McBride ng 20 points habang si Donte DiVincenzo ay may 17 points and 4 rebounds. Nagkaroon si Josh Hart ng hindi magandang laro na may 5 points, 8 rebounds, 3 assists and 1 block sa loob ng 30 minutes of action. Kasalukuyang di naglalaro para sa New York Knicks sina Julius Randle, Mitchell Robinson, Bogdan Bogdanovic at OG Anunoby. At ang Game 7 ay nakatakda sa Lunes sa Madison Square Garden at ang mananalo sa serye ay haharapin ang well-rested na Boston Celtics sa East Conference Finals. Ang Indiana Pacers ay talagang nagningning sa depensa, lalo na sa pagpigil kay Jalen Brunson na pumasok sa laro na may average na 33.9 points bawat laro nito sa postseason na ito. At kahit na nakapagtala si Brunson ng 31 points, siya ay may 8 of 22 lamang mula sa field bago pumasok sa fourth quarter. Ginawa ng New York ang lahat ng kanilang makakaya para tulungan siya pero pinananatili ng Pacers na hindi siya makakuha ng ritmo hanggang sa garbage time. At nagdagdag pa sa problema ng Knicks ang pag-exit ng kanilang starting guard na si Josh Hart sa fourth quarter ng laro dahil sa abdominal soreness. At umaasa ang New York na makapaglaro siya pati na rin ang isa pang player sa Game 7.